Pati kayong mga DDS, weak din kayo, mahina din kayo, bobo kayo, hindi nyo mapatanggal man lang. Oh, wala kayong talino kung paano nyo mapapasibak o kung paano nyo mapapatanggal si Bongbong Marcos doon sa kanyang posisyon sa pagka-presidente. Di ba? O, paano mo nga, sige, eto nga, paano mo nga naman ipapatanggal yung mga ganitong presidente, mga bossing, kung ganyan yung mga nakikita mo? Kung ganyan yung mga proyekto. Ano sabi dito? O, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, bahagi ito ng pinaigting na hakbang ng administrasyon upang agarang matugunan ang kakulangan sa silid-aralan. Nung panahon ni Sara Duterte, ilan yung classroom na naipatayo? O nung panahon na lang ng dating Pangulong Duterte, ilan yung classroom na napatayo? Ito, pinupursige ng ating Pangulo. Mga kababayan, no? O, 82 probinsya mag-join force to build thousands of classroom para mapunan yung mga kakulangan po ng mga estudyante natin at para magkaroon ng silid-aralan yung mga estudyante natin. O, Ma'am Princess Paris, shoutout sa inyo. Ingat sa pupuntahan nyo. Di ba? Paano mo mapapatalsik ang isang presidente kung alam mo sa sarili mo na siya yung nangunguna para sumita o siya yung nangunguna upang sugpuin yung yung pagnanakaw sa gobyerno, di ba? Paano yun? Wala. Dahil ang totoo, ang Pangulo ho, mga kababayan, walang ibang ginawa kundi para sa ikabubuti ng ating bayan. Mga classroom, mga kapwa natin Pilipino na mga magsasaka. Sino pa? Lahat ho, pati yung mga nasa laylayan, hindi po pinapabayaan ng ating Pangulo. Kaya ngayon, ang problema ng mga DDS, paano ninyo mapapatalsik ang Pangulong Bongbong Marcos? Kaya po, yung mga DDS, pinagmumura ni Badoy. Di ba? Minumura na ni Badoy, ang bobobo nyo naman. ang bobobo nyo naman. Di ba? Mahina daw ho kasi ang mga ulo, mga kababayan. Hindi magawa na mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan nyo yan? Paano ipagtatanggol? Di ba? Paano mapapatalsik? Tama, andoon, inanod na yung tatay nilang karton. Niwala kayo't sa hindi. No? Kung susundin yung ICC at mukha namang sila talaga yung nasusunod, ang tingin ko, mga bossing, ay talagang si Tatay Digong nila doon na aabutan ho. Real talk lang tayo. Real talk lang ho. Ilang taon na din yung tatay nila, mga kababayan? 81 na? Kung 10 taon matatapos yon, ibig sabihin 91, mga kababayan. Bago makalabas. Kung makakalabas ho, mga bossing. Di ba? Kung makakalabas ho, mga kababayan. Ngayon, alisin na natin ito. Mahirap po yan talagang pabagsakin at mahirap po talaga yan mapatanggal sa pwesto ang ating presidente. Ngayon ho, mga bossing, dumako na tayo sa usaping China ho, mga kababayan. Ngayon ho, nasa na ba tayo? Eto. Mismo kay Senator Tito Soto ho, mga bossing, nagagalit, nagsasalita na. Huwag kayong bastos. No? Huwag daw pong bastos. Sino sinasabihan? Yung China. Respect begets respect. Kaya kung gusto ng China na respetuhin ito, dapat matuto rin daw itong rumespeto.
Yan ang buwelta ng mga senador matapos tawagin ng Chinese Embassy na political stunt ang Senate resolution na kumokondena sa mga naging pahayag nito laban sa mga Pilipinong opisyal. Bakit umaabot ang China sa pakikialam ho sa Senado natin, ano? Umaabot ang China sa pakikialam po sa gobyerno ng Pilipinas. Ano? Kasi nakakakita ho sila na meron silang mga kakampi o merong kumakampi o may mga nagtatanggol po sa kanila sa loob ng Senado, pati sa Kongreso. Kaya gano'n na lang po ang lakas ng loob nila para manghimasok ho, mga bossing. 'Di ba? Pero sa totoo lang ho, kung talagang titignan mo at aalamin mo at i-research mo yung mga pinagsasabi ng China, bastos din ho sila, mga kababayan. Pati na lang po yung panghihimasok po nila doon sa ating mga depensa, doon po sa mga Typhoon missile, sa mga BrahMos missile, na depensa po ng Pilipinas. Kabastusan din po yung panghihimasok nila. Biruin mo ha. Gustong sabihin na gusto patanggal. Ano yun? Tapos makikita mo kakampihan ng mga tsinador. Hirit pa ng Chinese Embassy bakit pinagtatanggol ng mga senador si Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela. Ba, natural. Gago ba kayo? No? Gago ba kayo? Oh, natural. Ang pangunahing laban ni Jay Tariela para sa mamamayang Pilipino Para sa Republika ng Pilipinas Bakit hindi kakampihan ng mga senador yan? Dapat nga ho, lahat. No? Lahat. 100% full force ang Senado at Kongreso. Hindi, yun nga lang po, hindi pwede. Kasi mga kababayan, may mga tsinador at merong mag-amang Marcoleta ho, mga bossing. Matapos itong gumamit ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Lumalabas daw na Di ba ginaganon nyo din ang Pangulo ng Pilipinas? Binababoy nyo din ang Pangulo ng Pilipinas na may basbas ng gobyerno ninyo? walang masyadong alam ang ating mga senador tungkol sa diplomasya at panay pansariling political interest lang. Nakita nyo? Yung naratibo ng China? Yung tipo bang, kami lagi kaming madiplomatikong magsalita. Kami lagi kaming maayos magsalita. Kami laging mapayapa yung aming mga pagsasalita. Bakit ganun yung mga senador? Ganun. Kinakampihan pa si Jay Tariela na binababoy si Xi Jinping. Ganun din sila. At mas malalaho sila, mga kababayan. Pero buwelta ni Senate President Tito Soto, China ang walang respeto at walang diplomasya. Naku putek.